Purihin ang Panginoon, magandang umaga sa bawat isa. Purihin ang Diyos sa ating pong mga kapatid na kapiling po natin ngayon dito sa ating pong sanktuaryo at gayon din po sa ating pong mga mahal sa buhay, mga kapatid, kapatiran na nandyan po sa kailang mga tahanan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Good morning niyo na po ba ang Panginoon? More than anything else, more than anyone else, O God, dapat ang una ay sa Panginoon. Ayan. Seek ye first the kingdom of God. And He Himself will bless our lives. Tayo po'y muling tumayo, mga kapatid, doon po sa ating mga kapatiran na sa kanilang mga tahanan. Makibukas po kayo sa akin, sa inyo pong Bible. Diyan po sa aklat ng Matthew chapter 6, verse 25. Matthew chapter 6, verse 25. Yan po muna ang ating babasahing talata. Ito po ang ating mababasa sa Matthew chapter 6, verse 25. Kung nandyan na po kayo. Do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Blinas na po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihan salita sa pagkakataon pong ito. Tayo po ay patuloy na dumulog sa Panginoon. Hindi naman po kapaguran at kalugihan na manalangin muli, sapagkat ang panalangin po ay hininga ng buhay ng ating pong spiritual na kalagayan. Okay. It is the vital breath of our spiritual strength, ang prayer. Prayer must be done every day, unceasingly, wala pong patid. Kung tayo po'y humihinga, ganun po kahalaga ng panalangin. And ask God to direct us, lead us, guide us, empower us, habang tayo po ay sama-samang nagbubulay ng kanyang salita. Hallelujah. Glory and honor belongs to you, Father. Heavenly Father, glory be to your name. We worship you. We magnify your name, O God. Panginoon, hindi po natatapos ang aming pagsamba kasi natapos na yung praise and worship section ng aming pong programa. Ang pagsamba po ay pagpapahalaga po at pagbibigay namin ng tunay na value o worthiness, O God, sa iyong presence sa buhay namin. O Diyos, mula pa noon hanggang ngayon at sa darating pong mga araw, hindi ka nagkukulang sa buhay namin. Panginoon, nung pamandin, O Diyos, nung panahon na kami hindi nakakilala sa iyo, dapat natutunan na naming sumamba sa iyo. Maging po sa panahon na kami tumanggap sa iyo, O Diyos, dapat, Lord, nandun po yung puso namin, sumamba at makipag-ugnayan sa iyo, magpahalaga sa iyong salita. At maging po sa pagkakataong ito at sa darating pang mga araw, Lord, help us, O God, to be reminded of the value of your words, O God. Langit at lupa lilipas, subalit ang iyong mga salita ay mananatili magpakailanman. How do we value things of eternity? Ikaw po ang nakakaalam. Laman ng puso namin, Panginoon, batid mo. Kita mo po, Panginoon, at hayag sa iyo ang laman ng aming isip. Ano man nasa aming kalooban, O Diyos, basa mo po ito. Ang aming galaw, ang pagkilos, Panginoon, hindi pa namin nagagawa ang mga bagay na yon. Batid mo na kung ano mangyayari sa aming buhay. Kaya tama lang po, ipagkatiwala namin sa iyo ang pananambahan namin ito. Naway maging karapat-dapat po kami, O Diyos, sa iyong harapan, mula pa po sa simula hanggang sa matapos ang pananambahang ito. Panginoon, patawarin mo kami sa iyong pagkukulang. Maging aming mga mahal sa buhay, lalo ng aming mga anak, kung sila may nagkulang sa iyo. Kami, O Diyos, na mga magulang nila'y umiiyak, naninikluhod, nananalangin, Panginoon, para sa kanila. O God, forgive them and change their hearts. For your glory alone, Father, we ask this. Thank you so much. Panginoon, i-bless mo ang bawat isa sa amin sa pagkakataong ito sa pamagitan po ng iyong salita. Narito po ngayong abang lingkod, inaamin ko po, Panginoon, kung wala po ikaw, wala po akong magagawa. All the glory, honor belongs to you. Praises is yours, glory is yours, thanksgiving belongs to you. In Jesus' name, binabalik po namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen.
Kayo po'y makakaupo na in the presence of God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Itong message pong ito, na akin pong ibabahagi po sa inyo sa biyaya po ng Panginoon, ito po yung karugtong. Pag sinabing karugtong, may nasimulan na. Kaya lang, ang problema, ang ilan sa inyo, hindi marahil nadinig yung simula. Ayan. Hindi ko naman sinasabing napakamalas ng ilan sa inyo. Hindi mo. Kundi, you missed the point. But anyway, I would like to re-emphasize po yung point na yon para sa kapakanan ng lahat. Kung kayo po ay dumalo ng online prayer meeting at ninamnam niyo po yung message na ito, alam niyo po ang nais ko pong banggitin sa pasimula. Pero kung kayo po ay dumalo at binuksan niyo lang inyong gadget at simply telling us na, basta naka-tune in ka lang and you never listen to the message of God, you still miss the point. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng 4 reasons why and 4 ways how. 4 reasons why and 4 ways how. Last Wednesday, ang sabi ni Sister Nene sa akin, meron kaming meeting ng umaga ng ilang pong mga pastor and then dealing with some problems and then talking to people na may mga worriness. Alam niyo po ba yung worriness? Ang gandang pakinggan, worriness, pero hindi magandang maranasan, kabagabagan, mga isipin sa buhay. So we deal with issues, we deal with problems, we deal with difficulties in life. Umaga pa lamang, nandun na yung ating pong mga pagharap sa mga problema ng buhay. At hindi naman mawawala, siyempre, yung iisipin mo yun. Iniisip natin ang mga problemang dumarating sa ating paligid. Hindi lamang po yung dumarating, magiging problema kahapon at magiging problema bukas. Sa totoo lang, ang salitang worriness doesn't solve anything when we worry about things na atin pong iniisip. Katunayan, ang sabi nga ng Mara, worriness, it gives you a lot of things to do, but it leads you not nowhere. Tatagalogin ko po, pipilitin ko po tagalogin. Pag ikaw din nababagabag, binibigyan ka nito ng napakaraming gusto mong gawin at mga gawain sa buhay, pero wala kang nararating. Parang ikaw ay umupo sa isang rocking chair. Alam niyo po ba yung rocking chair? Yung tumba-tumba. Yan, tumba-tumba. Na you exert effort, gumagalaw ka, kumikilos ka, pero wala kang nararating. Nandun ka pa rin sa iyong kinalalagyan. Ganon daw yung worriness. It only adds up to the heaviness of the load you already have. Kaya tayo pong lahat, nakararanas nito araw-araw. Di po ba? Lalabas ka nga lang ng bahay, babiyahe ka, pupunta ka sa isang lugar, magpapagasolina ka, mag-worry ka na kung may panggasolina ka. At yung ikinarga mong gasolina ay makakarating ba't makakauwi ka ba pabalik sa iyong tahanan? We worry about that. So we talk a lot about that. Di po ba? Sabi ng isa, pastor, pag pray mo, magtutuition fee ng anak ko, hindi ko alam kung doon pa rin sa school na yung papapasukin ko. Bakit? Kasi napakataas ng tuition, marahil hindi ko na makaya. So he worry about the tuition fee enrollment ng kanyang anak. Di po ba? Kung kayo po'y may anak, you worry about them. Kung kayo po'y may negosyo, we worry about your business. Kung kayo may pamilya, we worry about your family. Kung ikaw may trabaho, you worry about your works. Di po ba? Pag umulan, you worry about baka mabumaha. So yung worriness, nandyan pa ho yan. Nandyan ho yan. Hindi ho nawawala ang bagay na yan. Araw-araw, kumakatok yan sa pintuan ng ating buhay at nagkukuha ng atensyon natin upang atin po itong lubos na pansinin. If we worry open, hindi ka nag-iisa kapatid. Marami kayong magkakaklase sa subject na yan. At marami pong nag-enroll ngayon sa subject na yan. Worry class. Ilang units? Hindi ko po alam. Depende po sa bigat ng worriness ninyo. May worriness 101, worriness 103. Ano ba ibig sabihin yun? 3 units yung isa, 1 unit yung isa. Yung isa naman, worriness 105. 5 units ang kanyang kabagabagan. In fact, okay, sa totoo lang, it may comfort you to know that many of us
are suffering from anxiety, loneliness, depression. Bakit? Yung malaman mo na hindi ka nag-iisa, matutuwa ka ay salamat, hindi pala ako nag-iisa sa kabagabagan na ito. May kaklase pala ako. Pero hindi ho ganun kasaya yon na harapin yung mga katotohanan ng buhay. Ang asukal po, magkano na? 100 pesos per kilo. O matuwa po kayo kung kayo po may diabetes. Tiyak na, may iwasan niyo po ang mag-asukal na. Kahapon, nag-brewed coffee po kami dahil bumiyahe po kami. Ako madalas po nagbo-brewed, pero ayaw ko lalagyan ng cream at ayaw ko na nilalagyan po ng maraming asukal. Mas mainam po wala daw po. Sabi ng ilang mga health practitioner, kay magiging healthy po yun sa iyong katawan. So we worry a lot. Sa pag-iisip natin ito, nagkakaroon po tayo ng epekto sa ating pong kalagayan. We worry about our financial resources. We worry about relationship, job security, health, future. All of those anxieties and stressors, nagpapa-stress. May kinausap po ako, sabi ko, nung ako'y kabataan, hindi ko nadidinig yung salitang stress. 20 years ago, nadinig niyo po ba yung salitang stress? Nanay Kukilya, Sister Julieta, narinig niyo po ba nung kabataan yung salitang, ay, na-stress ako. Wala ho, hindi ho bahagi ng lingwahe noon yun. Pero para ngayon, pamilyar ng lahat, pati nga baby. Ang unang katagang na lumalabas sa bibig nila, stress. Katawa-tawa man banggitin, pero totoo po ito. We worry about our health. Andiyan pa yung COVID. Malamang ilang taon natin itong babatayin, hindi ko po alam. Ang mahalaga niyan, don't worry about it, but learn to cope up with it. Ako na. Wala na tayong magagawa. Kung wala ba talaga solusyon, anong gagawin natin? Matutunan na lang natin kung paano natin ito haharapin araw-araw sa halip na mag-worry tayo. Amen po ba? Gawin lang natin yung dararapat, follow the health protocols, okay? Learn to know the importance of health values. We worry about our future. All of those anxieties and stressors may plague our lives, also affects the huge part of the rest of the world as well. Buong mundo. Gasolina. Marami nagagalit sa state dahil bakit daw NATO, bakit daw pinakialaman ng Russia. Pati Russia, pinag-uusapan po ngayon. Usapan noon, makakasama ko, pati Russia, tingnan mo ito mga taong ito. Pati ito, pinag-uusapan. Ang layo-layo, nakaka-apekto. Ganun talaga Ganun talaga ang sitwasyon. Okay, ang sabi ng iba, makapag-abroad nga para mawala itong problemang ito. Nung nasa abroad, ang sabi, makauwi na nga ng bahay. Lalo pala ako namumroblema at naging bagabag ang kalooban ko pag malayo ko sa aking mga mahal sa buhay. Saan ba ang tunay na lugar na kung saan hindi mo mararanasan ang bagay na ito? Sa totoo lang, wala pong lugar sa mundong ito na hindi ka ma-stress. Pumunta nga ako sa Boracay. Akala ko makapagpapahinga ako doon. Ma-stress pala ako ron. Sa taas ng presyo, ma-stress ka. Sama ko ilang ako. Pumunta kami sa palengke. Mamimili daw. Sabi ko, ma-stress pala ito. Sabi ko, Pastor, umuwi na kaagad. Bumalik na ako doon sa aming kwarto. Bakit, Pastor? Na-stress ako sa presyo. Ang balita ngayon, pumunta daw sila sa Bohol. Nagbayad sila na kailang kinain. 26,000 plus ang kanila pong binayad. Di ba kayo ma-stress nun? Well, yan po. Bahagi po ng buhay yan. At malamang, kanina na-stress kayo. Bakit? Binilang nyo yung hakbang ng hagdanan na yan, hindi nyo na kayang marating yung dulo. At balak nyo dun sa taas, kaya dito na lang kayo. Bakit? Napagod na ho kayo kaakyat. Nag-isip po kami na lagyan kaya natin ng elevator yan. Yeah? Sino po papayag? Magkaroon tayo ng elevator. Okay. Kaya lang, nagba-brown out. Wala din po. Ma-stress kayo kapag na-drag sa elevator. Biglang nag-brown out, wala tayong generator, malamang magantay po kayo ng rescue. Bagamat hindi natin alam kung kailan po babalik yung kuryente. So, ibig sabihin, kahit may tugon tayo, meron pa ring stress and problems to deal with, to deal about. Di po ba? Ngayon, ang tanong ngayon ganito, ano ba ang salitang worriness? Ano bang ibig sabihin ng worry? Ang worry po ay pag-iisip
ng mga problema at hindi mainam na mga bagay na sa palagay natin ay baka maaaring mangyari at ito'y nagdudulot ng kalungkutan at takot sa atin. Yan po yung ibig sabihin ng to worry, mangamba, mabagabag. Mabagabag o makabag, pareho rin yun. Kapag tayo nag-worry, nakakadama tayo ng insecurity, uneasiness, and fear over what negative events may happen. Kasi nag-worry tayo. Baka may mga bagay na mangyari na negatibo sa buhay natin. Yung iba nga wala pa sa clinic ng doktor, no? Saan pupunta? Magpapacheck up sa doktor. Paglabas pala ng bahay, nag-worry na. Baka may madiagnose sa akin hindi maganda. Tutuloy pa ba ako o hindi? Ay sabi ko na kausap ko, ikaw ba kapatid, nagpapacheck up ka ba? Hindi na. Tumataas lang ang presyon ko. Pagkausap na yung doktor niya, tumataas lang yung presyon niya. Pag umuwi na ng bahay daw siya, pag kami monitor niya yung presyon niya, bumababa sa normal. Ano ba daw yun? Na-stress ako sa doktor ko. Yun naman po ang problema. Wala pa yung diagnosis ng sakit, nag-worry na. Yan po'y bahagi ng buhay. Yan. Ito ang pangkaraniwang nararanasan ng marami ngayon, ang mabalisa. Aminado ho tayo doon. Amen. Ang mabalisa. Bagamat halos lahat sa atin nakararanas ng mag-alala o mag-worry at some point, dumarami naman na nagsasuffer from worsting, chronic worrying. Pag sinabing chronic worrying, ito yung matutulog ka na lang, hindi ka pa makatulog kasi nababahala ka. Meron isang babae tinanong, ano bang ginagawa mo sa buhay? Bakit lagi kang masaya at parang hindi ka stressful? Ang sabi niya ganito, when I work a lot. When I'm tired, I rest a lot. And when I'm worried, I sleep so much. Ibig sabihin, pagka daw siya nagtatrabaho, porsigido siya nagtatrabaho. Pagka siya napagod, porsigido siya nagpapahinga. Pag siya daw ay nababagabag, natutulog siya ng mahimbing. Sana magawa natin. Pero may mga pagkakataon, hindi natin maranasan yung ganung bagay. Bakit ko binabanggit ito? Ito ba'y binabanggit ko dahil sa kayo lang nakararanas nito? No. Kahit po yung abang lingkod. Minsan dumating po sa buhay ko, may mga gabi na hindi ako nakatulog. Hindi makatulog sa kaiisip ng mga problema. Hindi lang problema pampamilya, pang-sports pa. Hindi lang problema pang-Bethel, pang-district pa. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, ano ba ito parusa? Lord, I hope that this will be the last term ng aking pong office no sa district. Hindi po problema. Hindi po ganun kadali isipin ang mga isipin na dumarating sa buhay. Pero, ang tanong ay ganito, nais ba ito ng Diyos o meron pong tugon ng Panginoon? Yan. So sometimes, ito po yung worst thing. Kapag ka nag-worry tayo at walang tugon tayong makamit dyan, it leads to chronic anxiety, chronic worriness. And it may lead to depressions, loneliness, and sometimes, pinaka-worst thing, may marami pong tao nagpapatiwakal dahil po sa ganitong sitwasyon. It leads to suicide. Ang sabi ni Jesus, doon sa ating pong binasa, ganito, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is it life more than food and the body more than clothes? Meron pong aral ang Panginoon na napakahalaga na nais siyang matutunan natin. Ang sabi niya doon sa Tagalog, sa Matthew chapter 6, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. So meron pong itinuturo ang Panginoon. Alam niya na ang tao ay dumaranas nito. Hindi niya sinabi, nakakatuwa naman kayo. Dapat hindi kayo nag-aalala ng ganito-ganito eh. Hindi. Inunawa niya ang kalagayan ng mga tao at binigyan niya ng tugon ito. Ganyang kabuti ng Diyos. Amen. Ang sabi rito, kung ano ang inyong kakainin, daily needs to. Iinumin o susuotin, dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradang bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Nga naman. Kung binigyan ka ng Diyos ng panibagong araw na ito, think about this, that God will sustain us, what? To live this day successful.
Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang worry is essentially a control issue. Sinisikap nitong kontrolin ng mga bagay na hindi natin makontrol. It is trying to control the uncontrollable. That is worriness. We worry about money. Sino po dito may problema sa pera? Pakitaas ang kamay. Ipagpe-pray natin. Na huwag kayong bigyan ng Diyos ng pera. Kasi nag-worry kayo dun eh. Di ba? Amen. Di ba? Nag-worry kayo. We worry about what? We worry about our relationship. Lord, ako po'y 15 na. Hanggang ngayon, single pa. Come on, Panginoon naman. Ano ba naman yan, Lord? Yung iba, bless mo. Paano mo nasabi na bless? Dahil meron silang 5 relasyon, palit dito, palit doon, palit dyan. Ay mapalad ka. Kung wala kang kaugnayang iba. We worry about our future. Huwag niyo na pong intindihin kung ang buko po ay nalalagas. Bahagi po yan ng buhay. Ayan. Kulang na lang po sa akin, senior citizen card. Ewan ko ba po, mag-a-apply ka na lang ng senior citizen mo, wala pang available na card. Dapat madinig po itong mensahe nito ng ating City Hall government eh. Bakit? Intayin daw. Wala pa po daw card. Buti na lang may ID ako, may lagay yung birthday doon. So nagamit namin kahapon. Di ba? May nagmatanggap eh. Kahit po may ID po kayo na nakalagay po yung birth date nyo doon, tanggap po yan. Ay salamat sa Panginoon. Glory be to God. Sabi ko, wag mo na po, worry ko wala akong senior card. Maganda nga, hindi senior ang dating ko. Di ba? Yun po yun. Pati mga senior talo, nag-worry. Eh, hindi ho, maiwasan yung bagay na yan. Okay. So we worry a lot. We can control the economy, so we worry about the economy. We can control our children, so we worry about our children. We can control the future, so we worry about the future. Pansinin niyo po natin, nangangamba pala tayo dun sa mga bagay na wala naman tayong control doon. Iniisip natin yung bukas. May control ba tayo sa bukas? Wala. Iniisip natin yung pagtaas at pagbaba ng ekonomiya. Eh wala naman tayong control doon. May nagsabi sa akin, Pastor, wag kayo magdidil sa mga ganitong negosyo. Mag-stock na lang kayo. Eh, ang tanong is sino? Sino kakatiyak yung stock market ay tataas bukas? Wala rin. Oh. Ay di si Lord na lang ang siyang kumontrol ng buhay natin. Bagamat alam naman ng Panginoon, sabi niya rito, di ba? Sa kanyang mga salita. So ilang mga bagay. Let me share to you those things. Malaki may tutulong nito mga kapatid para ma-overcome natin ang worriness. Una, ito'y nabanggit ko na po ng Wednesday. Okay? Pahapyawan ko lang po sapagkat ayaw ko matapos ang message nito na walang solusyon. Kasi may karugtong yon. Ang karugtong nun, yung solusyon na nais ng Diyos na ating gawin in spite of the worriness. Pero ito yung mga bagay, no? Bakit ayaw ng Diyos na tayo mangamba at mabagabag? Una, sapagkat hindi po reasonable ang mag-worry. To worry is not makatwiran. Di po makatwiran na mag-worry. Ang sabi po niya sa verse 25, tingnan niyo pong muli ang talatang ito. Titigan niyong mabuti. Kaya't sinasabi ko sa inyo, si Jesus ang nangungusap niyan, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin. Nung nakaraang mga ilang taon nakalipas, nabagabag tayo tungkol doon sa ating kakainin. Sa ibang mga lugar, pati yung tissue paper na out of stock. Nung pandemya, alcohol, disinfectant, tissue paper, dilata, lahat. Nabagabag ang mundo. Pati ang mga Kristiyano, nag-hoard. Pagkatapos ng pandemya, lahat kayo nagtatabaan. Anong ibig sabihin nun? Totoo ang Diyos sa kanyang salita. Nag-worry tayo, pero pinakain tayo ng Panginoon. Bawat araw na dumarating, umasa tayo na may dahilan ng Diyos at kaya kanyang buhayin at tapusin yung araw na ito na may kasiglahan. Amen. Hallelujah. Unreasonable. Ang sabi diyan, mabalisa tungkol sa kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Ba? Na problema tayo. Eh noong pandemya, hindi nyo na problemang mamalansa, hindi nyo na problemang magano. Kahit kami, pag nagmi-meeting kami, hindi na namin problema yon. Para doon.
Hindi tayo nilikha ng Diyos. Sino dito marunong mag-drawing? Ako sanay po ako mag-drawing. Medyo sinantabi ko na mag-painting. Sinangtabi ko na rin yun. Ako'y magpastor. Kaya medyo, ang pagpipinta ko ngayon ay dingding na lang at saka dingding, painting. Nakasalalay po doon sa kamay at isip ng magpipinta kung anong gusto mong gawin doon sa iyong pininta. Tama po ba? Halimbawa, magpipinta ako ng muka, nakasalalay sa aking isip at aking mga kamay kung ang aking pong pipinta ay nakangiti o nakasimangot. Right? Amen. Ang sabi po ng Panginoon, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. And to picture out the beauty of God's creations with regards to human being, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay puno ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, kabutihan at katapatan. So, ibig sabihin, yun yung anyo na nilikha ng Diyos ayon sa wangis at larawan na nais niya nating makita sa buhay natin. Yung image and presence of God through the empowerment of the Holy Spirit. Amen. So, yun. So, binanggit ba doon ng Panginoon, nilikha ko ang tao na para mag-worry siya? And the fruit of the Holy Spirit is worriness, anxiety, loneliness, and depression? Hindi ho. Ang sabi ng Galatians chapter 5, but the fruit of the Spirit of God is love, joy, peace, kindness, goodness, meekness, temperance. Against such, there is no law. Kung tatanggalin niyo po yung mga face mask niyo, sino kaya sa atin ang tunay na kangiti? Pero kahit na may face mask kayo, alam ng Diyos yung ngiti ng puso ng bawat isa sa atin. Amen. Namamangha po ako, kahit pala naka-face mask, nakikilala kayo. Oo. Minsan sa jeep, kailan ba yung assistant na nung last Friday? Sakay kami sa jeep, naka-face mask kami, muulan pa eh, ganito. Pastor, kayo pala dyan, nagbayad na po ba kayo? Ay, hindi pa po ba? Sister, inisip ko sino siya. Naka-jacket na ako, naka-cover na ako ng ganito, nakilala pa ako. O, tingnan nyo, kahit mag-face mask pala kayo, nakikilala kayo. Tapos naalala ko, si ano nga pala yun? Oo nga pala, siya nga pala yun, oo. Hindi ko na pinatanggal yung face mask, nakakaya naman. Kapatid, sino ka ba? Tanggalin mga face mask. Hindi na ho. Inisip mo na lang, siya nga pala yun. Oo, di ba? Oo, huwag na kayong magkunwari. Kilala ko kayo kung sino kayo. At alam din kung nakangiti kayo kahit naka-face mask kayo. Bakit? It reflects in our eyes. Nagre-reflect daw sa ating mga mata. Tama po ba yun? O, tingnan niyo po. Sige, magalit kayo sa katabi niyo. Titigan niyo lang siya. Alam nila kung galit. Huwag niyo tanggalin yung face mask. Bakit ba tayo napunta doon? Because it is unnatural for us to worry. Sabi po ng banal na kasulatan, kung yung ibon, pinakain ng Diyos, nilikha niya ang mga bagay na ito at inaalagaan niya, tayo pa daw ba kaya? Ang malungkot na balita, there is only one thing in all of God's creation that worries a lot. Sino yon? Ano yon? Tingnan niyo yung katabi. Ikaw yon. Sabi mo, ikaw yun. O nga naman, no? Wala pa ako nakitang ibon na nag-apply ng trabaho. Kahit nga po yung aso, aso medyo iba dating, may emosyon ng aso di po ba? May emosyon yung aso. Pero bihira po yung aso na nag-suicide. Di ba? Sino po yung nag-worry a lot? Tao. Yung nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan na may kakayanang mag-isip ng tama, magpasya ng mabuti, at gumawa ng kabutihan at kabanalan sa buhay. Pangatlo, hindi nakatutulong ang mag-worry. Unhelpful daw ang mag-worry. Verse 27, tingnan niyo po sabi ng Bible. Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? Tanong ng Diyos yun Sino raw? Aber? Pag nabagabag ka ba, nabahala ka ba, nadadagdagan po ba yung oras natin sa buhay? Nakapagpapahaba ba ito ng buhay? Sabi ng Panginoon. Okay. Hindi nito napapabago ang anumang bagay. Kapag nag-worry tayo, dahil hindi tayo matangkad, nag-worry ka, tatangkad ka ba pang mag-worry ka? Lord, bakit ako hindi mayaman? Pag inisip mo ba yun, yayaman ka? Lord, bakit hindi po ako maganda? Pag mag-worry ka ba, gaganda ka? Parang ganun lang yun
Lord, bakit hindi ako matalino? Pag nag-worry ka ba, tatalino ka? Sabi ng Panginoon, useless yan. You think about negative things about your life. Pero pag inisip mo ba yun, magiging positive ba? Hindi. Sabi ng Panginoon. Kapag nag-worry tayo dahil hindi tayo mayaman, yayaman ba tayo? Kikita ba tayo? Sisikat ba tayo? No. Kapag nag-worry tayo dahil may sakit tayo, gagaling ba tayo? Hindi rin. Why? Because worry doesn't change anything. Amen. When you worry about a problem, it doesn't bring you 1 inch closer to the solution. Tulad nga sinabi ko, katulad dito nakaupo ka sa wheelchair, uga-uga ka, tutumba-tumba ka, pero wala kang nararating. Probable lang ang buhay. Pang-apat, hindi kailangan daw mag-worry. Verse 30, sabi ng Panginoon ganito. Tingnan niyo po, sabi diyan, kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sakalan, kayo pa kaya, kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Tingnan niyo pong mabuti yung talatang 30. Anong sabi ng Panginoon? Anong nais niyang ipaabot sa atin? Hindi daw natin kailangan ang mag-worry. Bakit? Kung tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi daw natin kailangan mag-worry. Why? Sapagkat nangako ang Diyos na siya ang aabot sa ating pangailangan and He will take good cares of all our needs. Philippians 4:19, ang sabi ng Bible, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang alin? Titigan niyo po yung verse na yan. Tingnan niyo po yung screen. Ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung isipin ko po yung mga bagay na naging kaisipan ko noon, mamamanga ako sa Diyos. Kasi inisip namin, Panginoon, noon problema namin ito, pero Lord, bakit kami nakarating sa panahong ito? Ibig lang sabihin, hindi nagkulang ang Diyos. Hindi nagkulang ang Diyos. Amen. Sino po naranasan niyo yung susugod niyo sa ospital, anak niyo, wala kayong pan-down man lang sa ospital? Naranasan namin yung bagay na yun. Pero ang tanong, bakit nailabas namin sa ospital nang wala man kising ko kaming ibinayad? Oh, totoo yun. Nabagabag, nabahala. Pero ang Diyos pala, hindi maikli ang kamay, hindi siya bulag, hindi siya bingi, hindi siya manhid, para hindi niya abutin ang aming kalagayan noon, ngayon, at maging bukas. Ang sabi niya dyan pakibalik niyo yung 4:19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Nandun na po sa ospital. Ang sabi ng receptionist doon sa emergency room, Sir, ganito po. Ganito. Interview, lahat ng dapat mong gawin. Yan po. Huwag na po kayo mabahala, Sir. Bakit? May nag-down na po. May nagbayad na po. Sino siya? Hindi po ipinapaalam So, sino po ang mag-iisip pa? So, na problema ako? Nabagabag ako. Sino yun? nabago na yung problema ko. Ang dati kong problema, paano? Ngayon, sino na? Hindi ko na inisip yun. Bakit pa ako? Baka hindi na ako makatulog. Kaisip sino yun Sabi ko, Panginoon, sino man yun, Lord, i-bless mo po siya. Yun. Hanggang ngayon, hindi ko po alam kung sino yun. Hindi ko yun alam. Alangang poproblemahin ko pa yun. Hindi na. Sabi ni Lord siyang bahala. Yun. Hanggang sa dumating po yung hindi ko na alam, ilang araw ba yun si Tenene? Yung pagkakataon na yun. Tapos, nakaalabis po kami ng ospital na hindi ko problema. Alam pala ng Diyos ang lahat. Alam pala ng Panginoon. Saklaw nito ang lahat, pag sinabing lahat, kasama ng inyong mga monthly bills, daily breads,
yung ating goals, dreams, ambitions, health issues, that you don't know what to do about it. Alam po ng Diyos iyon. Bakit? Kasi sabi niya, nagmamalasakit ako sa inyo. Ang tanong, totoo ba yun? God will meet all our needs in Christ, so don't worry, be happy. Amen. At ito po yung solusyon ng Diyos. Doon po natapos yung prayer meeting. Yung pagtugon doon sa mga yung dapat din natin isipin, ito po yung karugtong na yun. Okay? 4 reasons why God doesn't want us to worry, and then 4 ways God wants us to do to overcome worriness. Ayan. Hindi niyo po napapansin, sino po sa inyo nakakatanggap po ng aking daily issues, daily insight? Nababasa niyo po ba yon? Ay, mapalad po kayo kung nabasa niyo. Ano po napansin niyo sa pasimula ng aking greetings? Sige nga, kung nagbinabasa niyo. Ano po ang nababasa niyo sa pasimula? Lagi ho yan, sa Facebook account natin, lagi po may daily bread po doon. Daily insight, spiritual insight yun po. Araw-araw yun. Kahapon bumiyahe po kami, medyo buti na lang sa biyahe ng Panginoon, hindi ako nag-drive. Kasi kung ako nag-drive, hindi ko kayo mapapadala ng lahat sa tamang oras. Meron pong nag-text back sa akin, Pastor, nasaan po ba kayo? May nangyari po ba sa inyo? Bakit po? Wala po kayong daily insight. Sabi ko, pasensya na, ito, susunod ka na. Susunod ka na. Okay. Hindi po natin members yon, sa ibang church po siya dumadalo. Pero he was so blessed with that. Tapos lagi yung napapansin yung pinaka-unang pangungusap. Ano yon? Ayun, tama po kayo. Binabasa nyo nga, a blessed day to everyone, or a blessed day to all. Because I believe personally, itong panibagong araw na binibigay ng Diyos is truly indeed a blessed one. Pag sinabing blessed, masayang araw, ibig sabihin nun, yung salitang blessed came from the Greek word makarios. Ayan, makario. Kaya itong Caloocan, mapalad. Maging mayor niyo si Makario. Ay sabihin nun, masaya. Hindi ko lang alam kung naging masaya kayo. Makario si masaya. Yung pong ibig sabihin, came from the Greek word makarios. A blessed one. Means happy, well-off, supremely blessed, fortunate. Ang ibig sabihin po ng a blessed day. So kung naniniwala kasi ako na bawat araw, hindi po magkukulang ang Diyos na abutin ang ating kalagayan. Kasi sinabi niya sa kanyang salita don't worry about this. Don't worry about tomorrow. Hayaan mo ang bukas ang problema ng bukas niya. Pero ikaw enjoy mo yung araw na ito. So ito po yung 4 step God wants us to stop about worrying. Number 1, give all your worries and cares for God because God knows everything. So get to know God. Kilalanin mo ang Diyos ng lubos sa buhay mo. The first solution for us to eliminate worriness, kilalanin mo ang Diyos ng lubos sa buhay mo. Sino ba ito? Sino ba itong Diyos na ito? Ang sabi niya doon sa Matthew chapter 6, verse 32. Ano sabi doon? Ang mga bagay na ito ay pinahalagaan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Anong pinakakaulabalan daw ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Yung mabalisa. Yun po yung karugtong ng talata. Pag karugtong niyan sa verse 33, kaya nga't unahin mo ang Diyos at ang kanyang katwiran, lahat ng bagay pa ang idaragdag ng Diyos sa buhay mo. Yun po yung verse 33. Hindi ko na nilagay sa PowerPoint ko. Pero ito po sabi dyan, yung mga bagay na hindi kumikilala sa Diyos, pinahalagaan nila yung mga bagay na panglupa. Kaya yung kanilang worriness nakapaloob dito. Ano ba yung aking kakainin? Ano ba yung aking dadamtin? Kaya minsan, may mga tao po, kapag yung suot niya hindi na uso, nag-worry na siya. Kahit nga po ako, nag-worry ako, Mama, hindi na uso yan. May nagregalo po sa akin, puri na lang ang Panginoon, sumalangit na. Kinuha na ni Lord yung mag-asawang yun. At nakakatuwa naman kasi yun po yung mag-asawa na laging may kaloob, bibigay ng kaloob. Kaya alam may mga kaloob sila na parang hindi mo ma-appreciate. Bakit? Hindi na uso. Nagbigay sila ng damit. Ano ba yung barongma, di ba? Na ang tawag dito, kwelyo. Kaya siguro mga 6 inches yung lapad. Okay. Sabi ko, Mama, ano yan?
Meron ba tayong retro? Costume ba? Retro costume ba yung bang? Hello, di ba? Tapos may shoes na gano'ng katatangkad yung takong. O pansinin niyo si pastor, nagtakong. Ayun. So, hindi mo ma-appreciate. So, mag-worry tayo doon. So, may ganun may tao nag-worry tungkol sa mga bagay na yun. Pero sabi dito, get to know God. Sapagkat kung malayo ka sa Diyos, yan, you have every reasons to worry. Pero pag malapit ka sa Diyos, there's no reason for you to worry. Yun ang sinasabi niya. Bakit? Ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7 ganito, give all your worries and cares to God, for He cares about. Ito po yung isa sa mga verse na madali ko nakabisan ako yung people. Simple lang ang ikli eh. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Chapter 5 verse 7. Kung hindi po naman yung makabisa yan, lang. Mas maikli ho yan sa John 3:16. Pero ang ganda yan, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan niyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Tignan niyo po binanggit. Kanino daw sa Kanya? Sino yung Kanya? So kapag kinikilala natin ang Diyos ng lubos sa buhay natin, naiibsan yung ating mga alalahanin. Di ba? Alalahanin. You got to get to know God. Kailangan natin kilalanin ang lubos ang Diyos. Bilang mga mananampalataya, may Ama tayong nasa langit na nangako sa atin na siyang mag-iingat sa atin dahil siya mamalasakit sa atin. Amen. You are God's child, and children get special privileges from His Father. Amen. Bihin, problema, tumabi-tabi ka dyan. Bakit? Kasama ko ang aking tatay, dadating at dadaan ang anak ng Diyos. We can say that to the problems. Bakit? Special treatment and privileges bilang anak ng Diyos. Amen. Problema, tumabi ka, dadaan ang anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Di po ba? Tingnan nyo, nung hindi mo kilala ang Panginoon, sumakit lang ang balakang mo, nag-worry ka na. Nung makilala mo si Lord, sumakit ang balakang mo, nag-worry ka rin. Totoo yun eh. Pero, alam mo, nandyan ang Lord that you can pray for Him, for it. And Lord, Ikaw po ang aking kagalingan, Ikaw po ang aking tagumpay, Ikaw po ang magbibigay sa akin ng kaginhawahan. At naniniwala po ko dahil Ikaw ay Diyos na nagmamalasakit sa akin. Amen. Amen. Hallelujah. Pangalawa, unahin ang Diyos sa bawat bahagi ng buhay. Hindi lang yung kikilalanin mo ng lubos ang Diyos. Unahin mo ang Diyos sa bawat bahagi ng buhay. If you put God first, you will never be lost. Hindi ka niya iuhuli sa pagpapala at biyaya niya. Ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 31 to 33, alam natin ito, binabasa lang natin muli at binabalikan. Kaya huwag kayong mabalag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin at susuotin. Ang mga bagay nito ay pinagpapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Yun po, sabi doon. So napakahalagang kinikilala natin ang Diyos. At pagka kinikilala natin ang Diyos daw, ang sabi dito, hindi ito magiging isipin sa atin. Ano bang aking kakanin? Aking pang didimplin. Tuloy natin. Ngunit alam ng iyong amang nasa langit, kailangan ninyong mga bagay na ito. Yun pala eh. Kailangan, alam pala ng Diyos eh. Verse 33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa karya ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. So may provision. Ano yun? Ibibigay daw niya ang lahat ng pangangailangan natin kung uunahin natin ang Panginoon. So isang solusyon po to eliminate worriness is to get God, put God in every areas of your life. Ilagay natin ang Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay. Lord, you are the director and the leader of my family. Lord, you are the director and the leader of my work.
Lord, you are the leader and the director of my job. Lord, you are the director and the leader of my health. Lord, you are the leader and director of my pocket. Everything. Dapat inuunan natin ang Diyos. Amen. Sino po dito mga young people may problema sa kanilang boyfriend at girlfriend? Pakitaas ang kamay. May problema kayo. Unahin niyo si Lord. Ganun lang kasimple. Unahin ang Panginoon. Unahin mo siyang mahalin. Unahin mo siyang paglingkuran. Unahin mo siyang pagkukulan ng panahon at pansin. Okay. Lahat ng problema mo, matutugunan ng Diyos. Hindi yung pagka binigyan kanyang ganyan, nalayo ka sa Lord, binigyan kanyan, tinabangan ng relasyon mo sa Panginoon. Hindi po dapat ganun. Lahat po ng biyaya ng Diyos, ang sabi ng James chapter 1 verse 17, every good gift comes from heaven. Kasi good gifts yan, dapat ma-enjoy mo. At hindi dapat maging hadlang yan sa paglilingkod at pagtitiwala natin sa Panginoon. Amin po ba ron? Nung bigyan ako ng Lord ng mahal sa buhay, hindi ito nakahadlang sa paglilingkod ko sa Panginoon. Lalo ako naging masipag at lalo ako nagkaroon ng katuwang sa paglilingkod sa Diyos. Nung bigyan ako ng mga anak ng Panginoon, hindi nakahadlang yung mga bagay na yun upang hindi ko mapaglingkuran ng Diyos, mahalin ng Diyos, at masunod yung kanyang kalooban. Lalo po ako naging masigasig sa biyayang yan at masunod ng katwiran ng Panginoon, sa biyaya tulong niya. Hindi ho dahil sa marunong, magaling at matalino po ako. Hindi ho, dahil po sa kabutihan ng Diyos. Amen. Pag binigyan ka ng trabaho ng Diyos, huwag mong gawing hadlang yan sa mga gawain ng Panginoon. Paglilingkod mo sa Diyos, mali po yun. Lulungkot ka lang. At lalo ka mababagabag. Pero pagka lagi mong inuuna ang Panginoon sa bawat bahagi ng iyong buhay, amen, lalo mong mararanasan ang tunay na kagalakan sa kabila ng kabagabagan. Anytime you take God out of the center of your life and put anything else there, no matter how good it is, tiyak, mag-worry ka. Mag-worry ka, tiyak. Ano kung kausap, sabi niya, Pastor, ganito. Sabi ko, alam mo problema, ibalik mo yung ate mong ginagawa mo sa Diyos. Bakit daw ganun ang buhay niya? Lumungkot siya, ganito. Simple lang. Kapatid, balikan mo yung panahon na kung saan masaya ka sa Panginoon. Paglingkuran mo ang Diyos. Balik mo yung energy, yung time, effort to serve God. Bakit daw ganun? Kakaroon silang problema mag-asawa. Yung kanyang mga anak, may mga sakit sila, ganito, na-dengue, ganito, ang dami nila, na COVID, ganito. Trabaho niya, may problema. Sabi kapatid, balik mo ang Panginoon, pangunahin sa buhay mo. Huwag mo siyang ihuhuli. Kasi nangyayari, pagkabila ng problema, saka ka lalapit kay Lord, dapat wala pang problema. Si Lord naman ang unahin mo. Umaga pa lang, si Lord na. Bawat bagay na gagawin mo, si Lord na. Hindi yung ginawa mo muna, nagplano ka muna, nagpasya ka muna, namili ka muna, saka mo sasabihin sa Lord, i-bless mo ito. Mali yun. Sabi ng Lord, unahin mo siya, and God will direct your path straight. Amen. Pangatlong bagay, mamuhay ka sa bawat araw ayon sa bawat pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa iyo. Mamuhay ka. Ano ba yan? Ang haba sa Tagalog eh. Gusto niyong Englishin ko? Yan. Live one day at a time. Period. Ganun lang pala. Ibig sabihin, bawat araw na binigay ng Diyos sa iyo, laging blessed day yun. This is the day that the Lord has made and let us rejoice in it. Ibig sabihin ng Diyos, may dahilan ka para mag-rejoice sa bawat umaga, gabi, tanghalin, dumarating sa buhay natin. Tingnan niyo po, ang sabi sa verse 34, the Bible says, kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan. Dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Unawain niyo po, titigan niyo mabuti yung verse na yan. Ano sinasabi ng Panginoon? We worry about our tomorrow. Diba? Isip natin, naku, paano na yung bukas? Ayan. Paano na yung bukas? Pagka lagi ho nating iniisip kung ano yung mangyayari mamaya, hindi nyo napapansin, nawawala ang focus nyo doon sa biyaya ng Diyos na meron ka ngayon. Nakuha nyo po yun? Tingnan nyo, marami pong tao hindi nila na-appreciate ang trabaho nila ngayon.
Marami po ako nakausap, Pastor, pag-pray nyo, makapag-abroad ako. Pag-pray mo, siyempre. May trabaho ka ba ngayon? Meron po. Kaya lang, sabi ko naman sa kausap ko, appreciate mo muna yung binibigay ng Diyos sa iyo. At hayaan mo ang Panginoon gumalaw kung ano man yung plano mo bukas. Kasi nangyayari niyan, hindi mo na-enjoy yung binigay sa iyo ng Lord ngayon, kaya isip mo doon sa plano mo bukas. Kakaintindihan po ba tayo? Hello? Di ba? Amen. Naalala ko yung aking kausap yung takot na takot sa math. Kasi naisip na din algebra, trigonometry, yung ganun ba, calculus. Pag nadinig yung calculus, kumukulo daw yung kanyang. Sabi ko, katito, simulan mo muna sa simple, basic. Yan. Iniisip mo kaagad yung bagay na ito. Pero, enjoy mo muna yung 1 plus 1, 2 plus 2. Di ba? 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 equals 4, 4 plus 4 equals 8, 8 plus 8 equals 16, 16 plus 32, 32 plus 3, 64, 128, 256, 512. Enjoy mo muna yun. Enjoy mo muna yun. Huwag mo nang enjoy yung a square, b square, square root of 3. Kasi pag iniisip mo yun, gugulo isip mo. Hindi mo ma-enjoy yung math. Hello, di ba? Hindi mo ma-enjoy yung math. Di ba? Alam ni ate, kung gusto mo ma-enjoy yung nota mabibigat, simulan mo sa do, re, mi. Do, re, mi. Wala ako sa tono. Simulan mo sa do, re, mi. Di ba? Huwag kang bumibirit-birit muna. Kaya tuloy, pinupukpukan ng mic. Bakit? Natutuwa ka, score mo 99, pero wala ka sa tono. Hindi mo alam, dinaya ka no karaoke. Para maghulog ka uli. Ganun lang po yun. So enjoy mo yun. Sabihin ng Panginoon ganito, enjoy the day na binigay niya sa atin. Pagka ginawa na natin yon, mapabaling yung ating pansin, hindi doon sa kapag aalala, kundi doon sa buhay na binigay ng Diyos sa iyo. Alam mo, may kausap po ako na ako'y natutuwa. May cancer siya. Pero hindi mo makita sa kanya yung baka sa mukha niya na malungkot siya. Why? Ang sabi niya, Pastor, ang Diyos na may hawak ng buhay ko, kailan ako kukunin? Handa ako Ganun na. Nakakatuwang kausap. Yung taong ganun. Umaasa siya na ang Diyos ang kanyang kagalingan at darating araw pagalingin siya. Pero hindi niya naisip muna yung bukas, iniisip niya yung bawat araw, na-enjoy niya yung pamilya niya, na-enjoy yung trabaho niya, na-enjoy niya yung activities niya. Wow! Di ba maganda yun? Hello? Samantala yung malakas ka nga, nag-aalala ka, sumakay ka sa motor mo, inaalala mo yung maraming bagay, nakalimutan mong huminto ka dahil pula, dumiretso ka pa rin, nangyari sa'yo, nabangga ka. O, ano nangyari? Pastor, funeral service mo. Funeral service. Si ganito, ano nangyari? Bigla po. Biglaan. So, hindi niya na-enjoy yung araw, kaya isip ng mga bagay na nagiging kaabalahan niya sa buhay. Kapatid, gusto ko ng Diyos, enjoy niyo po. Ngayon, sino dito walang pamasahe? Hindi, simple lang. Tanong, walang pamasahe. Wala, ay salamat, lahat kayo may pamasahe. Ngayon kung wala man ganito, i-enjoy niyo pong maglakad. Pastor naman, yes, yung maglakad. Ganun lang po yun. O, Pastor, mamaya po wala po akong agahan. Enjoy niyo mag-fasting. Ganun lang naman po. Di ba't ka magmumukmuk? Di ba? Healthy yun. Healthy yun. Healthy yun. Di ba? Ganun lang po yun. Puri ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Meron nga, kung kilala kung kailan nagtututbrush, nagagawa niyan sumipol. In-enjoy niya yun. Sabi ko, kakaiba ka. Bakit? Wala na po siyang ngipin Kaya niyo. Kaya niyo yun? So, hindi niya namang problema doon sa may papagawa siya ng pustiso, ganito. Hindi na siya nagwo-worry doon. In-enjoy na lang niya yung dalawa niya. Diba? Matipid pa. Konting paste, toothpaste, hindi na kailangan na toothbrush enjoy. As simple as that. Kaysa namang, mag-worry ka, Pastor, ang mahal pala ng kumpletong pustiso, ganito. So, nag-iipon pa ako. So, you worry about so much of those things. Kung dumating man yung bagay na purihin ng Diyos, kung hindi, di lumukot yung buhay natin. Amen. So,
Ang sabi nila, if you're worrying about tomorrow, you can enjoy today. You miss today's blessing. It's okay to plan for tomorrow. Tama lang po magplano po pag kinalaman bukas. But you have to live for today. Today. Amen. Hallelujah. Also, when you're always worried about tomorrow, your future gets overwhelmed. Meron akong nakausap, problema niya yung pagpapatapos ng kanyang pinagagawang bahay. Sino pong may problemang ganon? Ang saya niya ng pinasimulan. Okay, tapos yung tatapusin, daming problema. Inaaway na niya yung mga trabador niya. Ganito, hindi matapos. Sabi ko, tingnan mo ito. So mabuti pa yung simpleng bahay, pakumpo-kumpo na dito, pagunta ganito, pawalis-walis ng konti. Walis na ng konti, samantalang ikaw nag-worry ka. Nag-worry. Hindi niya daw matatapos-tapos. Kailan ba matatapos? So hindi niya na ma-enjoy yung pasimula ng dahilan kung bakit siya nagpatayo. O, tingnan mo yan. O, meron naman bubong, enjoy mo kahit may bubong pa. Hindi daw kumpleto, hindi pa daw ganito. May ilaw. O, buksan mo yung switch. O, may ilaw, enjoy mo. May ilaw eh. Kasi hindi pa daw maganda yung ganito. So ganito, sabi ko. So dapat enjoy mo muna kung anong meron. Saka mo enjoy pag natapos na. Enjoy mo yung araw na yun. Pero yung araw na ito, hindi pa rin nagkulang ang Diyos sa iyo. Amen ba? Hallelujah. Sino po na-enjoy yung sapatos niya luma? Enjoy nyo pa rin kasi nasusuot nyo pa. Saka nyo na-enjoy pag dumating yung bago. Kung wala pa, huwag po kayong mabalisa. Kasi darating po ang araw na yun. Amen. Panghuli at pang-apat. Ito maganda. Ano yun? Magtiwala ng lubos sa Diyos sapagkat siya'y nagmamalasakit sa iyo. Why worry if God cares? Yan po sinasabi. Why worry if God cares? Ulitin ko po, hindi po nawawala, sumagi sa ating isip ang mag-alala. Pag umuga ngayon, lumindol, mag-alala kayo. Isipin nyo, sa kayo tatakbo, tatago. Ano sabi doon? Pag lumilindol daw, ano yung step? Duck, cover, and shake. Duck, cover, and hold. Ayan. Ano yung hold noon? Anong hawakan nyo? Isip ko, kahit nakabisado niyan, pagka dumating yung okasyon na yon, tiyak, mag-uunahan tayo sa pinto. Mag-uunahan tayo tumakbo dyan. Di ba? Yun eh. So, it is normal for us to react based dun sa ating intuition, based dun sa ating dikta ng ating damdamin. But God is telling us, don't worry, kasi nandyan ako. Yun ang sinasabi niya. Ang sabi ng Panginoon, give all your worries and cares to God, for He cares about you. God cares. May sakit ka ba? God cares. Maaaring may doktor kang nilalapitan at kapag nakausap mo yung doktor, medyo napapasagla ka. Pero more than them, remember, God cares. God cares. Paano natin gagawin ito? Paano ba ito, sabi rito, give all your worries and cares to God, for He cares for you. Yung pagkatiwala doon natin sa Kanya lahat ng kabalisan, dahil nagmamalasakit siya sa atin. Paano natin gagawin ito? Una, simulan mong i-memorize ang mga pangako ng Diyos na nakasaad sa Kanyang salita. Ang problema po kasi, we memorize the problems. We memorize what people is telling us about our problems, but we fail to read God's promises. Ang dami pong pangako ang Diyos na nakasaad sa Kanyang salita. Ang problema po, kung hindi mo kilala ang Diyos at kung sino siya at kung gaano siya makapangyarihan, gaano siya kahalaga, hindi mo mababigyan ng pansin ito. Ang salita po ng Diyos, hindi po dinidisplay. Hindi lang po ito binubuklat. Hindi lang po ito binabasa. Isinasa puso, isinasa isip. Tinatayuan.
pinaniniwalaan, ina-apply. At dyan po natin makikita ang power ng Diyos, that God truly indeed work wonders and miracles over our worriness. Hallelujah. So one way is to memorize God's promises in the Bible. Ito ang insurance policy natin ng mga mananampalataya para sa ating mga believers. Sino po dito may insurance policy? Kung meron man, binabasa po ba natin? Ang sabi ng isa, bakit naman ang liliit nito? Wala ba kayong insurance policy na yung malalaking letra, generalized, simplified? Bakit ang liliit? Sabi dyan po yung detalyeng bagay. Pagtsagaan nyo pong basahin para makita nyo po yung full coverage ng inyo pong insurance. Ang sabi ko, sabi mo lang sa akin yung simple. Naniniwala ba ako dito? Opo, kasi sinabi nyo. Ang Diyos, hindi niya itinago ang kanyang pangako. Lahad na lahad sa liwanag ng kanyang salita. Ang kanyang tugon sa lahat ng ating pangangailangan. God will supply all of our needs. All. According to His riches in glory by Christ Jesus. Yan. When you know something's covered by your insurance, you won't worry about it. Diba? Ma, huwag kang maglala. Pag ako'y nadedo, ako'y namatay, eto matatanggap mo. For sure yan. Tiyak yan. Kaya ang prayer, sana kunin ka na ni Lord. Tiyak may matatanggap ako. No, hindi ho. Joke lang. Another way is to pray. To memorize God's promises and then to pray. If you pray as much as you worried, you have a lot of less to worry about. Ulit ko sinabi, if you prayed as much as you worried, you will have a lot less to worry about. Pagka madalas kang nananalangin, maikli yung oras mong mag-worry. Pero kung madalas kang mag-worry, maikli lang yung prayer life mo. But once you pray a lot, worry will have no room to creep in. Amen? What the results of taking this fourth step? Incredible peace. Ang sabi ng Philippians 4:7 as I wind up, ang sabi roon, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng pangailangan ninyo sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. May hahanapin ka pa ba? At tanong kapatid, nararanasan ba natin ito? The peace of God that transcends all understanding shall cover our hearts and our mind in Christ Jesus. Ang worriness is a battle of the mind. Marami nababalisa dahil na-occupied po ng kabagbagan ng isip. Ang sabi ng Panginoon, ang kapayapaan ng Diyos daw tumatakip sa ating isip, kumo-cover sa ating puso. Amen. Yan po ang pagkakaiba ng taong kilala ang Diyos, patuloy na kinikilala ang Panginoon, at patuloy na pinangahawakan ng kanyang mga pangako. Amen. So there are reasons for us not to worry, and there are ways to overcome worriness. At hindi po nagkulang ipahayag ng Diyos yan sa kanyang salita. Nasa atin na lang kung ito'y ating patuloy na pangahawakan, patuloy na paniniwalaan at pagtitiwalaan. Ang tanong, kanino ka pa magtitiwala? Ay di magtiwala na tayo sa Kanya na nakakaalam ng lahat, makagagawa ng lahat, at nagmamalasakit sa lahat, ang Panginoon. Sa pagkakataong ito, kayo mga kapatid na nasa tahanan, may kabalisan ka ba, may kabagabagan ka ba? Sino ang pwede mong lapitan
upang ang kapayapaan at kapayapaan ng puso at kalooban ay iyong maranasan. Walang ibang nangako, kundi ang Panginoon lang. Tayo pong lahat ay tumayo. Bakit ito ang mensahe ng Panginoon? Alam ng Diyos at kilala tayong lahat ng Panginoon. Marahil gusto ng Panginoon maranasan natin ang tunay na kapayapaan, kapanatagan at kagalakan ng buhay sa kabila po ng iba't iba nating mga alalahanin, bigatin, problemang daladala. And God has a solution to all the things that we need. Pray and think about His promises sa umagang ito. Ano yung pangako ng Diyos para sa iyo? Tayuan mo, panghawakan mo ito. Amen. Kung meron po na kailangan ng prayer, just come dito po sa altar. Pag-pray po natin. Kayo po na sa kanyang mga tahanan, just pray, saan po yung naroon, and then yung ipong kalooban, ituon nyo sa Diyos. Tayo pong lahat ay mananalangin. Hallelujah. Meron po kayong needs, meron po kayong worriness, leave it to Jesus. Leave it to Jesus. Nadinig niyo po yung pangako ng Panginoon, nadinig niyo po yung message ng Lord sa buhay natin. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Banggitin natin ang mga pangailangan na yan. Maniwala tayo na may Diyos na nagmamalasakit sa atin. 5 verse 7, ano sabi ng Bible? Cast all our cares upon Him, for the Lord cares for us. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Simulan po natin kausapin ang ating Diyos na buhay. Simulan po natin kilalanin Siya kung sino Siya sa ating mga buhay. Kung Siya ang ating tagapagligtas, ibig sabihin, may kakayanan Siyang magligtas. Kung Siya ang ating kinikilalang dakilang manggagamot, ang ibig sabihin, may kakayanan Siyang magpagaling. Kung naniniwala tayo, ang Diyos na ito ay nagbibigay ng kagalakan, sa Diyos ng kagalakan, ibig sabihin po, may kakayanan Siyang pawiin ang ating kalungkutan at palitan ito ng kagalakan nagmumula sa Kanya. Alam ko meron tayong mga bigati, mga problemang daladala, pero higit sa lahat, alam po ng Diyos ang bagay na iyan. O po kayo mayang sabihin sa Panginoon kung ano po yung inyong pangangailangan. Natutuwa po ang Diyos, bagamat alam niya ang ating needs. Natutuwa po ang Diyos na sinasabi natin sa Kanya ang mga bagay na ito at pinagkakatiwala sa Kanya. Huwag po nating hayaang dalhin yan pabalik sa ating mga tahanan pag-uwi. Iwan po natin yung ating alalahanin sa kamay ng Diyos. Isipin po natin, sabi ng Panginoon, ilagak niyo lahat ng iyong kabalisan sapagkat ako'y nagmamalasakit sa inyo. Kapatid, i-personalize niyo po yung talatang yan sa inyong bumbuhay. As you pray to God, alam po ng Panginoon, hindi po akong tutugon sa inyong needs. Hindi po ako. May limitasyon po kami. Ang Panginoong Hesus po ang tutugon. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang gagalaw sa buhay natin at kaya niyang baguhin ang ating sitwasyon. Wala pong mahirap sa Diyos. Hallelujah. Ama, 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 Ama. Aming Tatay na mabuti at nagmamahal, kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Lumalapit po kami, Panginoon, ng may pagpapakumbaba. Inaamin po namin, kung wala ka, wala kaming magagawa. Ikaw ang aming kalakasan, Ikaw ang aming tagumpay, Ikaw ang aming kapatawaran. Kaya sa pagkakataong ito, Lord God, ano man ang problema naming daladala, ano man ang mga bahadlang upang ang aming dalangin na hindi matugon. Kung kami po'y nakagawa ng pagkukulang, pagkakamali, kung kami nagkasala, patawarin mo po kami, O God. Kinikilala namin Ikaw ang Diyos na marunong magpatawad, Diyos na nagbibigay ng pag-asa, Diyos na nagbabago ng buhay, at Diyos na kumakalinga sa aming pong buhay. Ama, naniniwala kami na Ika'y Diyos na nagmamahal at walang bagay na mahirap sa iyo.
O Diyos, Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Walang kalungkutan na hindi mo kayang pawiin. Walang hirap, Panginoon, na hindi mo kayang alisin, O Diyos. Lord, Ikaw ang Diyos ng kagalingan, Ikaw ang Diyos ng kaligtasan, Ikaw ang Diyos na nagmamalasakit. Ang sabi mo sa iyong mga salita, kung yung mga ibon, pinakakain mo, yung bulaklak, pinagaganda mo, kami pa kaya, Panginoon, mahalaga kami sa iyo. Kapatid, mahalaga ka sa Diyos. Ano man ang kalagay, mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga ka sa Panginoon. God cares. Believe that God cares. Jesus cares. Jesus cares about your life. Jesus cares about your needs. Jesus cares about your families. Jesus cares about your work, about your needs. Lord, Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Pawiin mo po, Panginoon, ang kabagabagan na madalas namin naiisip, ang mga bagay na hindi pa dumarating, pinoproblema na namin. At dahil doon, hindi namin ma-enjoy yung biyaya mo araw-araw na binibigay mo sa amin. Panginoon, tulungan mo kaming masyahan, O Diyos, dahil nandyan ka. Nandyan ka, Panginoon, nandyan ang tugon mo, nandyan ang iyong kalinga, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. At Lord, dalangin ko po ang mga kapatiran kong ito na lumapit dito sa altar. Panginoon, batid mo po ang individual nilang kalagayan. Panginoon, Ikaw po ang nakakaalam ng kanilang puso at kalooban, kaisipan. Batid mo po ang kanila pong mga request. Batid mo po ang kanilang mga pangailangan. Batid mo ang kanilang pagluha, ang kanilang pagtangis, ang kanila, Panginoon, pag-iyak sa iyong harapan. Batid mo po ito, Panginoon. And I pray for the empowerment of the Holy Spirit. Holy Spirit, touch each and everyone's heart and life. In the name of Jesus, feel the presence of God. Kapatid, damhin mo ang presensya ng Diyos. Nandito siya. Yakapin mo ang Panginoon. Agad. Huwag kang mahiyang umiyak. Huwag kang mahiyang iluwalhati ng Diyos. Huwag kang mahiyang purihin ang Panginoon. Hallelujah. He is the source of our strength. He is the source of our energy. He is the source of our power. In Him we live and move and have our being. In Christ alone, Lord, He is our life. He is our salvation. He is our healer, a great provider. Oh, hallelujah, hallelujah. Bless Father God in the name of Jesus. Bless Father God in the name of Jesus. Hallelujah. Lord God, Jesus. Oh, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin natin ang Panginoon, luwalhatiin natin ang Diyos, kapatid. Yakapin mo ang presensya ng Panginoon sa pagkakataong ito. Lord God, I pray in the name of Jesus, strengthen my sister and strengthen my brother and strengthen them, Lord, in the name of Jesus. Bless Father God. Bless, Lord. Hallelujah. Panginoon, Ama, walang mahirap sa iyo. You care about us. You care about us. Touch our lives. Touch our lives, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, empower everyone, Lord God, in Jesus' name. Lord, wag mong hayaan, uuwi ang isa sa amin, Panginoon, may isa sa amin. O Diyos, nataglay pa rin yung mga gating daladala. Uwi po kami may tagumpay, uwi po kami, taglay po namin ang pangako mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin, O God. Hallelujah. O Lord, there's no need for us to worry. O Lord, you are the source of our strength. We declare your goodness, we declare your greatness. We declare your love, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, God. Jesus, Lord. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming tagumpay. Ikaw ang aming biyaya, O Diyos. Hallelujah. We pray for every homes, every lives. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Praise God, praise God, praise God. Let's have a moment of silence and allow God to speak into each and everyone's heart. Meron pong gustong banggitin ng Panginoon sa puso ng bawat isa. Maybe it is a word of assurance. Maybe it is a word of affirmation. Ina-affirm ng Panginoon ang tugon niya sa iyong kalagayan. Hallelujah. Damin mo ang presensya ng Panginoon patuloy sa iyong buhay. Lord, salamat po. Salamat, Panginoon. Jesus. Hallelujah. God. Hallelujah, God. Glory to you, Rabashikaya. Rababasikia, Lasikia. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Hallelujah. May binabago ang Diyos sa buhay natin. Meron po siyang hinihipo sa mga oras na ito. May pinagagaling siya sa mga oras na ito. May pinasasaya siya sa mga oras na ito. May tinutugon siya sa mga oras na ito. Lord, salamat po, Panginoon. Oh, Jesus. Yes, Father God, speak to our heart. Hallelujah. God. Hallelujah. Oh. Speak to us, my Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Speak to us, Lord Jesus. Oh God, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Speak, my Lord. Oh, the glory of your name, oh Lord Jesus. Speak. And to one God, Jesus. Ama. Tunay ka, O Diyos, sa iyong mga salita. Pangako mo'y totoo at tapat. Ni walang bagay, Panginoon, na binanggit, Panginoon, na hindi magaganap. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming tagumpay. Huwag kayo mabalisa sa anumang bagay na yung kakainit ay inumin. Pagkatiwala niyo sa Diyos ang lahat ng iyong pangailangan. Ang sabi ng Panginoon, ako ang dakilang manggagamot, tagapagligtas, at Diyos na marunong magpatawad. Ako'y Diyos na punong-puno ng habag at kalinga. Walang bagay na mahirap sa akin, wika ng Panginoon. Pagkatiwala niyo ang iyong kalagayan, sapagkat ako'y nagmamalasakit ng lubos sa iyo.
Tunay, Panginoon, sa iyong mga salita, ang pangako mo'y totoo at tapat sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali. Ang wika mo, Panginoon, sa iyong pangako, sa tahanan kami marami silid. Ako nga'y paruroon upang ipanda ko kayong matitiran. Ganon ako nagmamalasakit sa inyo, hindi lamang hanggang dito sa lupa. Maging inyong bukas ay hawak ko at tinatanaw ko magandang bukas. Ito ang wika ng Panginoon. Mabuti ang Diyos na dakil sa lahat. Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord. Kay buti mo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y lagi tapat magmahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Kay buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat... Purihin natin ang Panginoon. Kung kayo nakadama ng kaginawahan, purihin mo ang Diyos. Kung alam mo, pinagaling ka ng Panginoon sa inyong kalagayan, sa inyong karamdaman, you praise the Lord. Give Him glory. Give Him praise. Hallelujah. Kung pinasigla ka ng Diyos sa oras na ito, purihin mo ang Panginoon. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Amen, amen, and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Mabuti po ang Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Kayo po'y makakabalik na sa inyong pong kinaupuan. Salamat sa Panginoon. God bless po. Hallelujah. Isa po sa kaaliwan ng Diyos sa kanyang mga salita ay yung pangako na siya'y muling babalik. Amen.
At yun po yung kaaliwan natin. Enjoy natin ang bawat araw na may pananabik na anumang sandali ay makakasalubong natin ang Panginoon. Makikita natin sa namukhaan. At dahil dyan, bawat araw nagiging makabuluhan sa atin. Bawat sandali nagiging mahalaga. Bawat pagkakataon ay nagiging bukas ang pintuan para mapaglingkuran natin ang Panginoon. Huwag tayong magkulang na ibahagi natin ang pag-ibig nito, pagliligtas ng Diyos sa iba. Ang malungkot, tayo pupunta ng langit at wala tayong naisama. Magsama ka naman dahil malapit na siyang dumating. Amen. Ang masaya niyan, yung ginagawa natin sa Diyos, hindi mawawala ng kabuluhan. Ano man yan, maliit man o malaki, sa paningin ng tao, pero sa Diyos, napakahalaga po ang bagay na yan. Huwag natin kakalimutan, unahin siya sa lahat ng sandali. Amen. Praise God. Puri ng Panginoon. Kung pinagaling ka ng Diyos, ipagpatutuo mo yan. Huwag mong sarilinin. Kasi kung minsan, pagka sinasarili natin, bumabalik. Pag ihayag mo, okay, walang dahilan para bumalik yan. Kasi nga, ang Diyos patuloy nating pinararangalan. Tayo po'y dadako sa isa pang mahalagang gawain sa kanila po na kanilang mga tahanan. Ihanda niyo po yung mga bagay na ating pong pagsasalu-saluhan sa umagang ito. Ito po yung unang linggo ng panibagong buwan sa taong ito. Amen. Hallelujah. Merry Christmas and Happy New Year. So bakit Christmas? August na po. Apakabilis ng panahon. Kasi 60 ko pa lang, magsi-61 na ako. Mabilis ang panahon po. Nagtutumuli ng araw, nagmamadali ang panahon. Huwag nating kalimutan, anumang sandali, darating na ang Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay muling tumayo. Praise God. Handa po natin ang ating pong mga tanggapin sa umagang ito, sa ating pong Holy Communion. Sa kanila pong mga bahay, alam ko po na ito po ay handa na po ninyo. Okay. Just prepare the elements. At bago po natin tanggapin ang mga bagay na ito, basahin po natin ilang talata ng Biblia. Bagamat madalas po natin itong nababasa, pero maganda po kasing inuulit-ulit natin basahin kasi lalo nating napapanariwa, nare-refresh yung ating mind about these important things na ito. 1 Corinthians chapter 11, ito po ang ating mababasa. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi sa pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon, at sinabi, ito ang aking katawan inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin daw natin ito bilang pag-aalaala sa akin, wika niya. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iniinom ang kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tulad ng sinabi ko po kanina, bawat araw ay nagmamatulin, bawat sandali na mabilis na dumarating. Di magtatagal, makikita natin ang muling pagparito ng Panginoon. At dahil dyan, dapat nagdudulot ito ng saya sa puso't kalooban natin. Kasi meron tayong inaantay. And I hope ito'y laman ng puso ng bawat isa sa atin. Young people ka man, senior citizen, ano man ang kalagayan mo sa mundong ito, ano man estado natin. But one thing sure, sometimes we worry about this. Truth. Yung iba nababahala.
lalo na kapag hindi handa. Kaya worriness is also an issue with regards to the coming of Jesus. Pero kapag alam mo, anumang oras darating sa tanda tayo, hindi tayo mababagabag. Ang aalalahanin na lang natin, meron tayong mga mahal sa buhay na gusto natin makapiling. Pero maging yun, ipagpipray natin. Special prayer for those people. Kasi hindi naman gusto ng Diyos na mapahamak ang sino man eh. Pero higit sa lahat, ayaw natin na tayo lang ang makarating doon. Gusto natin siyempre ang mga mahal natin sa buhay. Kaya ito pong bagay na ito, ang sabi rito, alalahanin natin ang kanyang kamatayan at muling pagparito. At bahagi po ng ating special prayer for today is pray for our immediate homes, immediate families. Concern ko po ito. Nilagay ng Panginoon, ipag-pray natin ngayong umaga. Yung kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Kasi parte sila ng buhay natin. At ikalulungkot natin kapag tayo lang ang sasalubong sa Panginoon. Di po ba? Ayaw ng Lord malungkot ka. Magtiwala tayo sa Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po. Salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Pero Panginoon, hindi mo lang kami ang minahal. Ang sabi mo, for God so loved the world. And even our loved ones, our friends, people who are with us, mahal mo sila, O Diyos. Kaya akin pong dalangin, Panginoon, sa pagtanggap namin ng mga bagay na ito. Amin pong dinudulog sa special prayer for those people, especially yung aming immediate homes and families, na hindi pa tumatanggap sa iyo, O Diyos. God. Alam mo, Panginoon, na ito po'y aming alalahanin. Pero we are praying, Lord, we are praying. Inilalagak namin sila sa iyo. Naniniwala ako, Panginoon, meron kang paraan upang sila'y makakilala. At meron kang sapat na itinakdang araw upang idil sila. And Lord, make use of our lives as a channel of your words, of your message, of your saving grace, O Lord, para sa kanila. Ayaw po namin, Panginoon, na sineselebrate namin ang communion, kami lang po ang masaya at sila'y hindi. Nawa, Panginoon, yung pag-unawa namin sa iyo ay magkaroon din sila ng pag-unawa at pagkilalang personal. Kilalanin kanila na ikaw ang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sila man ay aming mga anak, mga magulang, kapatid, kamag-anak. Amin po silang idinudulog sa iyo, O Diyos. Po ang solusyon ng buhay. Ang kamatayan mong dahilan kung bakit kami nakasumpong ng pagpapatawad at kaligtasan. At ang muli mong pagparitong kaganapan, Panginoon, na yung pangako patungkol po sa buhay na may kaganapan sa piling mo magpakailanman. Panginoon, may inihanda kang lugar para sa aming lahat. O Diyos, ito may dumating mamaya, bukas, anumang araw ka dumating. Dalangin po namin, Panginoon, kami at ang aming buong sambahayan at mga mahal sa buhay ay sasalubong lahat sa iyo. Nananalig po kami na ito'y magaganap, Panginoon, sa buhay namin ito. Salamat po sa pagtanggap namin ng katotohanan na namatay ka sa krus. Ginugunita po namin ang katagumpayan mo. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen at amen at amen. Praise God. Sama-sama po nating tanggapin. Sama-sama po nating inumin. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y magtatapos na sa ating pong gawain at salamat po sa biyaya ng Diyos sa panahong ibinigay niya sa atin na malaya po tayo makasamba at makapagpuri sa Kanya. Sa pagkatumpong ito, tayo po ay magtatapos na sa panalangin at pagpupuri sa Panginoon. Again, let us all stand. Exercise. Pastor King, praise God. Sige po. Masaya po sa Panginoon. Amen. Ibalik po natin yung glory sa Panginoon. Amen. Give you glory to God.
how beautiful are you, Lord. It's your word, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power, it was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Minsan pa po, hallelujah. Yes, Lord God. Sabay-sabay po natin awitan ng Panginoon. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word, it's your love. Oh, how glorious, come on. Dance to the God. Are you, Lord. It's your power, it was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there set me free. Give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. With that crown of thorns, you became my king forever. And with that crown of thorns, you became my king forever. And with that crown of thorns, you became my king forever. And with that crown of thorns, you became my king forever. And with that crown of thorns, you became my king forever. And with that crown of thorns, you became my king forever. That saved me and rescued me. Just a moment there set me free. That saved me. Sabihin ng Panginoon, saved me and rescued me. Just a moment there set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, for the last time, I give you glory. Glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord God. We glorify your name, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you for your presence, Lord God. Salamat sa kagalingan, Panginoon, binigay mo sa bawat isa. At sa pagtugon mo, Panginoon, sa lahat ng pangailangan ng bawat isa, Panginoon.
Purihin ka, O God. Binabalik namin sa iyo, Panginoon, ang papurit, pasalamat, Lord God. Dahil karapat dapat ka nitong tumanggap. Dahil ikaw ang Diyos, pangyarihan sa lahat. Panginoon, sa aming pagtatapos ngayon, samahan mo po kami sa aming pag-uwi, sa kanya-kanya naming tahanan, na ligtas. At nandun, Lord God, yung patnubay mo. Balutin mo kami, Panginoon, yung pag-ibig, Panginoon, O God. Purihin ka, maraming salamat po. At ibalik mo kami, Panginoon, na linggo, Lord, na aming pagpupurit, pagsamba. Salamat sa mga salita mo, Lord God. Patuloy tumuyo mo sa puso't isipan, Panginoon. Hindi ito makanakaw ng kaaway, Panginoon. God, ay magkaroon ng kaganapan sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa buong linggo na to. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Purit ka, O God, ang lahat ng ito, purit pa sa pagsamba ay binabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Taas po natin mga kamay sa Panginoon na sa ating pong paglisan sa tanang ito ng Diyos. Maging po doon sa kanilang mga tahanan na naroon sa ating pong pagtatapos sa gawain ng Panginoon. Taglayin at tanggapin ang bawat isa sa atin. Ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama. Biyaya at patuloy na pagliligtas at patuloy na kalakas at pagpapagaling ng Diyos Anak. At ang pagkipisan, kaaliwan, patnubay, gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen at amen at amen. God bless you po. Palain tayo ng Panginoon lahat. God bless you po. Good morning. Enjoy the day. Enjoy the day.